So, hello guys and welcome back again dito sa aking channel. So, in this video is bibigyan lang natin linaw yung mga katanungan ng ating mga kahabi or mga kapartner sa pagbibreeding and pagre-raise ng danyo. So, ito yung mga katanungan nila guys. Iisa-isahin natin. So, nung nag-breed sila ng danyo raw is tawag dito 3 days na hindi pa rin napisa yung egg ng danyo. So yung ginawa nila is tinapon nila kasi hindi nila alam or akala nila is baog or akala nila hindi na mag-hatch yung egg ng danyo. So yan yung unang katanungan. So guys, ang pangalawang katanungan nila is kasi nung nakita nila sa Google yung hatching ng danyo, nung nag-research sila is nakalagay dun sa Google is 1.5 days to 2 days lang is napipisa na yung egg ng danyo. Yun yung problema natin ngayon dito. So kaya nung inabot na ng 3 araw yung egg ng danyo is walang magawa. Akala nila is baog na kaya tinapon na lang ng mga baguhang nating keeper or nagbi-breed, nagsisimula pa lang sa ganitong bagay. Kaya mas maganda dito ka napunta kasi ma-explain natin bakit ganun yung nangyari. Kasi guys, yung sa Google, di natin alam kung yun na ba yung pinaka-maximum na ginawa nila or nag-experiment sila kung anong ginawa nila dun. Baka tinaasan nila ng mas mataas na temperature kaya napahatch nila ng ganong kabilis yung egg ng danyo. Pero normally kasi guys, normally talaga, no? Based on my experience, since 2018 na nagbibreed ako ng danyo hanggang ngayon, sa experience ko lang talaga, hindi yan mag-hatch ang danyo ng 1.5 days. Yun. So dito sa akin, nag-hatch sila simula kung maglagay ka ng aerator, no? Kung maglagay ka ng aerator, mas mabilis siya. So nag-hatch yung danyo, mapapansin mo 3 days nag-hatch na sila. So makikita mo yung danyo nagpi-pre-swim na ng 5 days. Yun. Yun yung pinakamabilis na nakita ko. 3 days or 2.5 days lagay natin maximum na nakita ko dito na naglagay ako ng aerator and then medyo medyo mainit yung panahon. Yun yung temperature natin nag-iiba. Yun medyo mabilis yung hatching ng danyo. So, pinaka-maximum yun, bibigay ko sa inyo 2.5 days with aerator. Pero karamihan yan, 3 days with aerator, nagsisimula sila na mapisa. Yun, klaro tayo. Nagsisimula sila mapisa, 3 days with aerator, so normal na araw. Hanggang 5 days, nakapag-pre-swim na sila. Pero pag wala tayo guys, aerator na ilalagay, katulad ng ginagawa ko dito sa bahay, nagbe-breed ako ng danyo, walang aerator. Katulad dito ngayon, sa breeder ko, so walang aerator yan. Yan. So normally napipisa yung mga egg dito sa bahay guys is 5 days nagsisimula sila mag-hatch and matatapos yan or lagay natin makapag pre-swim sila 7 days na. Yun. So kaya sayang yung egg na itinapon nyo. So hindi natin alam, malamig yan sa lugar nyo lalo na pag indoor yung breeding tank nyo is indoor. Excuse. Medyo medyo matagal talaga guys ma-hatch lalo na pag naka-aircon yung bahay nyo, baka doon sa loob ng bahay. Magbibilang ka talaga ng 7 days. So wag mo itapon yung egg ng danyo kasi mag-hatch pa yan. So hindi yan talaga baog totally. So meron yung makikita nyo, ma-identify nyo agad yung baog at hindi sa egg ng danyo. Yung mga baog is malalaki yan. Tsaka parang puti siya. Yung mga transparent is mag-hatch talaga yan. So yun guys, wag nyo i-follow yung nakalagay dun sa Google kasi hindi natin alam kung anong ginawang lang research dun. Yung research kasi minsan lang yan kung ano lang yung nila. Pero tayo is kumbaga on hand tayong gumagalaw nito or on hand natin ginagawa to and part na ng kabuhayan natin to. So kaya mas may experience tayo dito sa ganitong paraan. So 1.5 days hindi umabot ng kumbaga inabot sila ng 3 days, tinapon na nila yung egg kasi yun nga ang sabi sa Google. So pero hindi nila alam yung hatching ng danyo pala is nagsisimula yan sa 3 days or lagay natin 2.5, no? Baka mayroong magko-comment yan. 2.5 hanggang yan sa 7 days yung na-experience ko dito. Yun, with aerator yan guys, yung 2.5 or 3 days nagsisimula din mag-hatch pag meron tayong aerator. Pero pag wala tayong aerator, normally talaga nagsisimula yung hatching ng danyo is 5 days hanggang 7 days yan. Yun, katulad sa ginawa ko dito guys, papakita ko sa inyo. Yung breeding ko dito sa bahay is walang aerator. Same sa mga parent nila. And dun pala, wait lang, bago ko papakita sa iyo yung mga breeding ko. May isa pa silang tanong na yung danyo daw is kaya ba makasurvive na walang aerator. So ito guys, ito yung best sample na ginawa ko. Isang planggana. Yan, kung makikita natin, no. So yung laman nito is nasa 50
50 na male na danyo. So andito yung male na danyo ko na breeder, dito ko linagay. Separated na sila sa female natin kasi ongoing breeding natin, kaya hindi natin sila pwede isama kasi mag-inbreeding sila, hindi tayo makapag-harvest ng maraming egg. Yun. Kaya kung plan nyo mag-breed ng danyo, separate nyo yung female at male para mas marami tayong makuha na egg tuwing nagbe-breed tayo. Yun, mabubuhay sila guys. Ayun, yan, walang aerator yan. Tapos konting plants lang and ganun, buhay na sila. Tsaka yung feeding dito all the way, kung sino lang yung makakalabas ng bahay, siya yung magbibigay ng PO1 or adapt niya. Yun yung feeding natin dito. Yun. So ito na guys, yung yung fry ng danyo ko. So ito pang 7 araw nila ngayon. So nakita ko kahapon medyo hindi pa nakapag pre-swim yung iba. So ngayong araw is nakapag pre-swim na lahat. Yan. Papasilip lang natin guys, no. Medyo maliit pa sila. Talasan nyo na lang yung paningin nyo. Wait lang. Ayun sa ilalim mo, kung makikita natin guys. Pero mostly andito sila sa shadow na nagtatago kasi sila sa init. Yan. Ikutin lang natin yung planggana para makita natin. Kaso habang iniikot natin, umiikot din sila. Yun yung problema. So ito lang, lang natin guys. Ayun, kung makikita natin guys, ayun sila. So yan lang yung makikita natin kasi mostly andito sila sa may kumbaga walang init, nagtatago sila. Ayun. So yun guys, yan yung project ko ng breeding. So yan, dalawang planggana. So ito 7 days, ito 6 days. Ito meron pa ako nakikitang kumakapit sa gilid, and ito totally pre-swim na. And ito guys yung max ang nila, yung quantity siguro 400 to 300 yung quantity kasi dalawang pares yung pinagsama kong mga egg na harvest, linagay ko dito. So para isahang hatch na. So ganun din dito, dalawang pares, 4 na pares kasi ito tigda dalawa sila. Yun lang, nauna lang to nag-breed and ito na huli. Yun, kaya magkaiba sila ng lagayan. And yun guys, yung isa pang pala, bibigyan ko kayo ng tips bakit yung iba nating mga ka-breeders or nagbi-breed kumbaga bakit natutunaw yung mga iba nilang fry ng danyo. So yun guys, continue tayo. Medyo nawala tayo kasi mayroong pumasok na customer. So sana ba tayo nun sa tips na bakit natutunaw yung mga danyo fry ng mga kaibigan nating ka-hobbyist. So imbis na mag-harvest sila ng marami, is konti na lang. So ganito kasi guys, ang ginagawa ko, diskarte ko dito. Kaya dito ko sila pinapa-hatch or pinapa-pre-swim. Kasi yung hinahabol ko dito guys, yung concentration nila sa foods. Yun. Pag maliit yung galawan nila is andun yung concentration nila sa pagkain. Kumpara sa ilalagay natin sila kaagad dito sa malawak na tank. Yan, sa malawak na tank. So pag nagbuhos tayo ng BBS dito, yung mga ibang danyo andun sa gilid. So sila kasi pa yan, hindi pa yan talaga naghahanap ng pagkain, mag-a-adventure pa yan sa gilid-gilid. So bago sila makapunta dito sa gitna, naubos na ng mga danyong nandito sa gitna. Kaya minsan mayroon tayong mga shooter na tinatawag or nauuna lumaki kasi sila yung minsan andyan lang sa gitna, nagbabantay na ng pagkain. Yung mga gumagala pang danyo is hindi na makakain. Kaya ganito yung ginagawa ko guys. Maliit lang muna yung planggana nila. So di ba 1 week sila ngayon, bibilangan ko sila ulit ng another 1 week. So magiging 14 days na sila bago ko sila ilipat sa mas malaking tank. Kaya kumbaga huhubugin ko muna yung katawan nila, bago sila ilipat sa mas malaking tank. Yun, para sure ball na wala nang may madadali or wala nang mamamatay sa kanila. Kasi pag ganito kalaki pa lang sila guys, ang liliit pa yan. Ewan ko kung ang liliit pa nila. So kung ilalagay natin sa ganito kalaki, ayan, tapos maglagay tayo dito ng BBS, yung iba hindi talaga yan makakain kasi kumbaga pa yan sila guys, gumagala pa. Kumpara dito, pag buhos mo ng BBS, yan, wala silang choice, kakain sila. So kaya pag after ng 1 week, makikita natin na hubog na yung katawan nila. Yun, may lakas na sila na pangbato. Yun.
So pwede na natin sila ilagay sa mas malaking tank. Yan yung isang technique ko guys ha. Kaya mas marami akong napabuhay na danyo compare sa malaking tank agad. Medyo mahirap. Yan. Lalo na pag wala tayong supply ng live foods. And ito pala guys, sa mga ganito kalaking kalaking fry ng danyo, so wag muna natin lagyan ng magna dap niya. Kasi alam nyo guys, baka sila yung kainin ng magna. Yun. Ang magna dap niya is napakalaki. Yan. So yung danyo natin ang liit oh. At hindi rin nila makakain yung magna. Baka sila pang tirahin ng magna. Pwede kayo maglagay ng magna pag mga ganito na. Or medyo maliit-liit konti dito. Yan. Pwede na nila kainin yung mga fry ng magna dap niya. Yun. So yun yung techniques natin guys sa pagpa-raise ng danyo. Kaya mas marami tayong nabubuhay na danyo. So gawa muna kayo or palagay natin crowded sila dito sa ganito kalaking lagayan. So lagay nyo sa mas malaking planggana. Yun, mas malaking planggana. Yung ginagamit natin sa paglaba. Yun, pwede natin yun dun sila guys ilagay. And then, dun nyo sila ilipat. And pwede na kayo mag feed ng BBS kung crowded yung lagayan nyo. Yun, napakasimple lang. So, balik tayo dun guys sa katanungan ng ating kahabi or kabreeder na nagsisimula pa lang. So pag anong scenario guys, pag nag-breed kayo ng danyo, so, wag nyo itapon. Katulad nito sa amin, andito lang sila nakalutang, walang aerator. Yan, wag nyo itapon kasi 3 days pa lang, dun pa lang magsisimula. Dun pa lang magsisimulang mangitim yung yung egg ng danyo. Pag nakita nyo may dalawang tuldok dun sa loob ng egg, mata yun ng danyo. Dun pa lang magsisimula yung danyo natin na mag-hatch. So yun sa kanila, maabot ng 3 days, hindi pa, is tinapon na. Yun, sayang. So pag nagbase ka kasi sa Google, minsan may kumbaga hindi talaga perfect kung babasihan mo sa actual and sa mga kumbaga theory at saka actual na ginagawa, medyo tagilid. Yun, so hanggang dito lang muna tayo guys, and thanks for watching again, and don't forget to subscribe to my channel. So nagtry ako nag-breed ng discuss sana mag-success, and eto guys, nakapag-drop na rin ulit yung Oscars natin, and update na lang tayo nito. Baka susunod na araw sana hindi mabaog yan kasi lang yan kumbaga panning lang ng hangin, hindi siya naka-hatchery. Yon. So thanks for watching again.